araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Tambubong, San Rafael, Bulacan. Kasi makapanayan po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay. Naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang nasasakupan dito po sa Barangay Tambubong, San Rafael, Bulacan. Na ginagalang po ng barangay, Kapitan Alan Pantaleon. Kap, kumusta na po ba kayo? Mabuti naman po, ma'am. Okay, Kap, ay tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating nasasakupan na barangay? Sa ngayon po, mabuti po ang ating barangay. Ayos po at nakikisa ang aking mga kabarangay sa mga magagandang alituntunin at ating po pinuproyekte nakikisa ng bawat isa dito. Okay, unahin po natin, Kap, regarding sa katahimikan, kumusta po ba kayo sa ngayon? Sa katahimikan po, okay na okay po ang aming mga programa sa Peace and Order dahil katuwang ko ang aking mga council dito at ang aking hepe at mga tanod. Katuwang din po ang ating punong bayan sa pagpatupad po ng katahimikan sa aming barangay at sa ibang barangay din po tumutulong din po tayo. Kaya po ako natutuwa po ako sa magagandang proyekto ng ating pong Mayor Cholo Bilago sa pag-i-implement po ng katahimikan sa aming bayan. Okay. Pero kung may mabanggit nyo po kanina, sa nabanggit nyo po kanina is very peaceful po at tahimik po ang ating barangay. So ano po mga batas na ina-adapt nyo po dito para manatili po ang kapayapaan sa ating nasasakupan? Inadapt po namin sa ating munisipyo ang ordinansa nila tungkol sa tambucho. Ito po ay naghaharang kami pagkagabi. Sinasabihan po namin yung mga motorsiklo, tatanggalin na yung mga mahihingi na tambucho. Unang-una, hindi naman ito nakatutulong sa ating pong bayan, kundi dapat makiisa sila sa katahimikan para po, kasi po pagka magulo po ang tambucho nila, sigurado po lilikha po ng ingay, sigurado po may makakaaway. Kaya po ang aming pong ginagawa, pinupuntahan po namin yung amang may mga maingay na tambucho, kinakausap na po na baguhin na po nila ang kanilang tambucho. Yan po ay pinatutupad ko na po ngayon kasama po ang aking hepe at mga deputy at mga tanod. Kaya isa pa rin po na pinatupad ko dito, ako po yung nag-ordinansa rin sa aso na hinuhuli namin at ikinukulong din po at sinasabihan din po ang mga tao na itali nila yung kanilang mga aso at huwag pong padudumihin sa kalsada. At kung padudumihin naman po, lalo-lalo na sa mga subdivision, magdala po sila ng walis at dustpan para po ito ay maitapon sa tamang pong tapunan ng dumi ng mga hayop. Kaya po, pati din po ang pusa, ganun din po ang ating pong pagmamalasakit niyan. Ganun din po ang ating pinagagawa sa kanila. Kahit na alam po natin na hindi naman po lahat ay tumutupad rito. Pero sana po, nakikita niyo naman po ang mga programa na nilulunsad natin. Sana po ay makiisa kayo na tayo ito ay linisin at ating pusugpuin ang mga pasaway po. Tulungan niyo po kami, hindi po namin kaya to. Pero sa pamamagitan nyo, nagkakaisa tayo, wala tayong imposible, magagawa po natin ito lahat. Okay. Akap, dito naman po tayo sa batas kalinisan naman po regarding sa ating mga basura dito sa ating nasasakupan. Ang kalinisan po namin dito, may sa isang linggo po, Lunes hanggang Biyernes, kinukuha po yan ng truck natin. Minsan po, Miyerkules po, nagdadalawang biyahe sila. Yung nabubulok po, sa Huwebes po yon, naka-schedule, doon po nila kinukuha. Bukod pa po ron, yung mga damo po at dahon ay kinukuha po ng tricycle namin. Meron po kaming karma tube. Kinukuha po yung mga dahon, kinukuha po yung mga kahoy, mga sanga. Itinatapon po yun sa MRF namin. Doon po nilalagay yun. Meron po kaming 5 butas doon na nilalagay nila doon sa may. Gumawa po tayo ng cube na gano'n, na ihero lang po yung harang. Opo. Doon po nilalagay yung mga damo at sa kabila naman po yung dahon. Kaya dito po, napakaganda po ng ating pong nilulunsad ng mga proyekto. Kaya nga lang po, di nga lang po na kailangan po natin na makapag-request pa kung meron pong tutulong dyan na yung motivator po ba tawag doon sa mga makina, kung yung mga nakikinig man na matulungan kami na magkaroon kami ng ganitong machine. Dito po, yung mga dahon po, ano po ng makina yon, kakainin po, tapos magiging pong pataba natin at magiging fertilizer po sa aming pong gulayan. Meron din po kaming gulayan. Ang mga tanim po namin, mga talong, mga ampalaya, sitaw, bataw, sigarilyas. Bahay kubo ka. Doon po, marami po yon. Kaya po kami sa kalinisan po, number 1. At sinasaway din po namin mga nagtatapon sa kailugan.
Pinupuntahan po ang mga nasa gilid ng rampa, gilid ng ilog na huwag magtatapon sa ating pong kailugan. Dahil ito po ay makapipinsala sa ating kalikasan at lalo-lalo na sa mga mangingisda. Sa gawing rampa naman po sa mga irrigation, sana po wag na rin po tayo magtapon doon dahil po unang-una maapektuhan po ang ating mga pananimpalay. Sana po maunawaan niyo po ang akin lang po ang hangad ay ang makabubuti sa ating pong barangay. Wow, ang galing naman ni Kap. Okay, so Kap, kung ganito po, regarding for the first term at kasalukuyan ngayon, ano na po ang ating mga legacy at mga accomplishment na naisagawa na dito sa ating barangay? Marami po. Dahil ang laki na po ng pagbabago ng barangay at Tambobong. Nung ako po ay bago po bilang po ng barangay, ang first ko lang po, nagkakaroon po kami ng una po, kinausap po ang aking mga tao sa barangay. Naglalusad po ako ng flag ceremony, ting first Monday of the month. Opo. At dito po, kinakausap ko rin po ang bawat isa sa atin na hindi makikita ng ating mga kabarangay kung hindi magmumula sa mga namumuno. Kaya po, ang aking pong nilusad, nilusad ko na po ang aming dating walang ambulansya, ngayon po meron na. Wow. Dati po wala kaming garbage truck, ngayon po meron na. Wow. Kulang daw po sa service. Nakipag-ugnayan po sa pabrika ng cotton. Doon po, nabigyan po tayo ng isang L300. Wow. Bigay lang po yon dahil po alam po natin na ang budget ng barangay ay hindi umuusto. Kailangan po marunong tayong gumawa ng pamamaraan sa ating panunungkulan. Maging tapat ang bawat isa sa nanunungkulan. Wow. Kaya nagkaroon din po tayo sa pamamagitan ni Kuya Nonong Santa Maria na binigyan po tayo ng isang tricycle na service ng barangay. At nagkaroon din po tayo, patating na rin po, na isang request pa rin po kay Bukal RC Castro na magkakaroon din po ng isang service ang ating barangay. Malapit na po yun, baka sa linggo po, nandito na po yun. Dito po, common nakita ko rin po ang ating eskwelahan na nangangailangan, na kailangan ayusin na ang mga school. Ngayon po, meron po tayong 2-story na ginagawa na sa kasalukuyan ngayon. At ito po ay mayayari po siguro August hanggang September. Kaya 4 na rin po yun para po sa mga estudyante. Ngayon po, pinagagaya ko na rin po ang request na maging makagawa pa sa kabilang side na 6 po uli. Kailangan po, yun po ay magawa na po ng resolusyon at mapapirmahan po natin sa mga dapat nahinga ng tulong. Ang mga drainage canal din po, pinaayos po natin at nakita nyo naman po kanina kung paano natin bawat kahilingan ng ating kabarangay ay tinutugunan natin para po kanilang suliranin sa buhay ay makabawas po sa kanila. At mga problema nila ay masolusyonan natin dahil pag binabaha na po, nababasa po ang kanilang bahay, nababasa po ang kanilang mga damit. Dito po ay natutulungan natin mapasiayos ang mga drainage canal sa ating bawat mga purok. Ang mga kalsada po, ayan po, ay nilunsad na rin po natin. Nabigyan din po tayo ng ating gobernador ng kulang 600 meters. Nabigyan din po tayo ng ating Mayor Cholo Biolago ng drainage canal na humabot sa 1,000 meters po na napagawa ng ating buong Mayor Cholo Biolago. Nabigyan din po tayo ng granny stand at ng gym sa Sitio Bacood na galing po sa ating Mayor Cholo. Dito rin po, napapalunsad po natin, nakita nyo naman po yung kalsada na ating pong ginawa sa Purok Puno. Yan po ay may haba na 170. Ang haba po na yon ay ngayon po ay kalsada at sementado, ayos na rin po ang drainage. Wow. Dito rin po, sa Purok 2, nagagawa po ang drainage canal dyan, napasulyento na rin po ang dapat pasulyento. Dito po, ganun din po sa Purok 3, meron na po drainage canal. Susunod po ang Purok 5 na bukas po. Ayusin po namin, susukatin na po namin para po ma-implement namin. Kasi po, hindi po kakayanin ang pondo ng barangay para dyan. Kaya po, meron pong tao na nilapitan tayo para tumulong at maisagawa natin na hindi po putol-putol ang gagawin, kundi po direktahan. Kasi po, pag gumawa po tayo ng isang kanto lang, magre-reklamo yung kabilang kanto, ba't daw yung kanilang kanto, hindi naaayos. Kaya po, ang nais po natin dito ay magawa, mailapit sa ating pong kinauukulan, sa ating pong gobyerno. Meron po dyan DPWH, ang ating mayor, ang ating pong gobernador na nahandang tumulong para po sa ating mga problema sa barangay. Maliit lang po ang pondo ng barangay, pero pag tapat ang iyong serbisyo para tumulong sa tao, ay ito po ay magagawa. Andito rin po, meron na rin po tayo na
na napaispalto. Natulong din po ng ating pong Gobernador Daniel Fernando. Meron na rin po tayo na isa pa na pinasubyento doon sa ating pong mundo ng barangay, doon po sa Purok 7 at meron din po sa Purok 1. Kaya po ang ating pong mga programa pa ay marami pa. Meron din po ako yung daycare, amin pong daycare school. Ibaba at itaas po. Kasi po nakausap ko po ang kanilang administrasyon na namumuno sa mga daycare teacher na bawal daw po ang daycare school sa mataas na lugar. Halimbawa, second floor. Kaya po nakipag-ugnayan ang inyong lingkod sa ating pong kaibigan na si Potenciano Nepomuceno. Maraming salamat po. Nag-usap kami, gagawa kami ng MOA. Doon po natin ililipat yung mga bata sa taas. Doon po sila mag-aaral. Pinagagawa niya po yon. Kaya sabi ko nga po sa kanya, napakalaking bagay sa mga bata. Dahil kung halimbawa second floor, may gumulong dyan, problema pa ng teacher, problema pa ng ating munisipyo, problema ng magulang, pamumblema din po ang barangay. Kaya po, yun po ang aking naisip, na igawa ng MOA, makipag-usap sa mga taong handang tumulong. Binigyan po tayo ng pagkakataon na mailipat. Kaya po baka August, lilipat na po sila, hindi na po sa taas. Baka yun po ang pasamantala kong maging office, lulubang na po yun. Katunayan po, ang ating serbisyo ay patuloy. Hindi po tayo magagawaran ng gawad galing. Napasama po tayo dyan sa proyekto ng ating Gobernador Daniel Fernando. Nasama po tayo sa gawad galing, punong barangay at gawad galing barangay. Kaya po, ang mga meron po tayo medal dyan, naging pangatlo po tayo na naging finalist po. Yan po ang kapatibay na yan pong gawad galing ay hindi lang po makikita na minahal ka ng tao, kundi makikita rin yan kung anong pagsiservisyo ang meron ka mapapatunayan mo sa tao. Ang aming pong center, namin mga taong tumulong dahil kulang nga po ang budget na ano daw, pinalitan lang po yung bubong, yung kesame, yung ceiling, tapo yung hagdan. Ngayon, nakita ko po na pangit. Lumapit po tayo kay Ma'am Shioni, kay Pamilya Barbosa, Engineer Potenciano Nepomuceno, na mga taong tumulong. Nakakuha po tayo ng pambili ng tiles, pambili pang karagdagang kesame, at mga pampasweldo sa kanila dahil sila po yung mga taong pwede kong lapitan. Ngayon po, meron pong lumapit sa akin daw, nakulang daw po na upo ang bakal. Hanggang po yung upo ang bakal, pwede po natin puntahan. Tumulong po si Bonifacio Tanggol, maraming salamat. Tumulong din po dyan si Engineer Potenciano Nepomuceno, kasi po, 5,000 po kasi yun 4,999 po pagkakabili. At si June Parpan po, nagbigay din po ng tulong. At yung mga kaibigan din po natin na nalalapitan, maraming salamat. Wala po akong masabi sa inyo dahil ang legacy nyo, wala man kayo sa panunungkulan, buo po ang lingkod nyo na tumulong sa ating barangay. Maraming salamat po sa aking mga kabarangay. Hindi ko po malilimutan ang mga nagagawa nyo kay June Iral, ayan, si Michael Vicente, kay Noli de la Cruz, samantalahin mo na po yung mga tao pasasalamatan. Kay Ka Orly Marcelo, kay June Gadi, na talaga namang malaki din ang naitutulong dahil yung mga bata na walang matrikula sa santuario, dinalalapit sa akin ng mga tao, papasa classmate, kung mo magkaibigan kami matalik, wala po akong masabi, tinatanggap mo kahit alam ko na yan ay hindi lang sa inyo at sa pamilya Yagadi yan. Pero nakita mo nyo, binibigay mong tulong sa akin, ay tutulong naman natin sa tao na nagiging nakababawas sa matrikula ng mga bata na gustong magsipagtapos. Kaya po ang programa ng ating mga PWD naman, binigyan po natin sila ng 0.5% sa kanila pong Christmas party o kaya naman meron silang programa na kailangan may bumili ng mga tungkod o kung anumang medic o gamot na pambili nila. Pero po sa tulong po ng ating Mayor Cholo, nakapagre-request po agad tayo ng wheelchair, yung tungkod at saka ano tawag doon sa yung mga gamit po ng mga PWD na maagap natin nadadala.
Napapagawa ko rin po sila ng ID. Basta dalhin lang nila dito yung buong pangalan nila. Yung mga papeles. Ako na po mismo lalakad sa Wow. PWD. Ganon din po ang sa senior. Kung ano po ang kailangan ng senior, mga wheelchair, agad po natin sila na agad po natin sila na naaabot ang kanilang pangangailangan. Hanggang sa senior ID nila, hanggang sa kung ano man po ang kailangan nila, financial man. Mm-mm. Ako na po ang lumalakad sa MSWD. Kaya meron na po ako isang lamesa nung binibiro po nila ako. Kaya po nagpapasalamat po ako kay Ma'am Vicky, kay Ma'am Cora Sapra, kay Kuya Ramil, sa mga tao, kay Kuya Ate Abby, Mm-mm. sa aking pong mga kaibigan dyan, sa mga assessor, sa lahat po ng sanghay ng munisipyo, lalo na sa MDR. Alam mo, minsan ho kasi dumarating sa punto na nag-aapat ang tawag. Kaya minsan nalapitan ko ang mga kasama kong kapitan. Minsan po naman po, tatawag ako sa MDR, alam mo, may takbo yung ambulansya ko. Pero baka po pwede, ako na po ang pupunta ron, hahatid ko po sa aking pong kabarangay para po sila hindi mahirapan. Minsan 3 po nakukuha ko ang ambulansya sa isang araw. Minsan madaling araw, susunduin ako sa bahay, kukuha ng ambulansya na itatakbo po natin ng maayos. At dito po, marami pa po akong programa na naiisip at nung panahon ng sunog, bumili din po tayo ng 13 fire extinguisher. Dahil alam ko maitutulong sa ating pong mga kabarangay kung magkasunog. Opo. Dito po, sa mga nagdadialysis na nahihirapan din po huminga, sa tulong po ni Bukal R.C. Castro at Ramil Capistrano, nabigyan po tayo ng oxygen. Kaya po ako ay may 11 oxygen na pinahihiram sa aking mga kabarangay. Dito po ay malaking bagay sa kanila dahil alam nila na mayroong isang malaki, isang maliit. Binilululos at ginagawa natin paraan. Kaya dito po, napakaganda po ng ating pong programa at nakatutulong sa aming mga kabarangay. Hindi lang po ito mahirap, basta araw-araw ka lang na buo ang puso mo na maglilingkod at tutulong sa iba. Meron yung mga sa mata, napa-opera ko din po sa tulong po ng ating ex-councilor Victor Paulino. Dito po ay sinasamahan ko po sa kanila. Pinadadali po namin sa Nueva Ecija gamit po ang aming patrol, ang aming ambulansya na mahihahatid sila ng libre at magliligtas sila. Na iuwi rin po. Meron pa po ngayon na halimbawa, luli sila pinopera, babalik po silang ng Martes para po sa check-up. Kaya po, siguro po, mga 100 plus na rin po yun ang aming pong Meron din po akong blood donation. Yung pong blood donation sa aming pong barangay, makikita nyo po sa aking pong profile, bulatin nyo po yung aking Facebook, makikita nyo po yung mga programa na ating ginagawa doon. At meron po tayo ng mga tao na napa-opera na rin po sa mata nga. Tapos meron din po tayo na pagpapatuli na inana natin sa medical mission at nagkaroon din po tayo ng medical mission na nagbigay tayo ng mga libreng gamot, vitamins, amlodipine, losartan, metformin, yung mga gamot sa cholesterol, na nagawa na rin po natin yun. Kaya po, ito gusto ko rin po makipagpatuloy pa to. Sana po huwag magsasawa ang ating mga kabarangay na tumulong. Dahil hindi ko po magagawa ito dahil kundi sa tulong ninyo. At nakita nyo naman na nakarating sa tao ang tinulong nyo. Hindi po masasayang ang itinulong nyo dahil kayo po ang kalulugdan ng Panginoon at kayo po ang nakikita tumulong. Ginamit lang po akong instrumento para sa inyo. Kaya sana ipagpatuloy nyo yung pagtulong dahil ito ay gawain natin at sinumpaan natin. At ito naman po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon na tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Kaya po ang ating pong barangay, pinamanatili po natin ang kaayusan at kahimikan. Na dapat kahit na mayroong konti po na nanggugulo o na iyan po ay pinipasa dahil po naniniwala ako. Ang Diyos ang nagsusugat, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. At, di po ba? Opo. At sinabi niya naman po yon na kung may nagagalit sa iyo, huwag kang gaganti. At bahala akong gumanti. Ako ang gaganti para sa iyo. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Poong May Kapal. Kaya po, nananalig ako sa Poong May Kapal habang ako'y kanyang tinutulungan at ako'y kanyang tinulungan dito sa aking pong profesyon o kung saan man po ako nandoon, dahil po sa kanya.
nasa kanya rin po. Kung kailan niya ako papabayin sa aking pwesto. Okay. Kap, may tanong ko lang po, ano naman po ang inyong pangkaragdagan pang mga priority pa bukod sa nabanggit niyo po kanina? Marami na siguro po ang mga may mga kapansanan, yung mga dinadialysis, nabanggit ko nga po sa inyo, na kulang kasi kay ang kanilang financial kahit na tinutulungan ng ating gobyerno, tinutulungan ng ating mayor, tinutulungan din po natin kahit papano. May isip pa tayo ng pamamaraan kung paano pa natin sila matutulungan ng gusto. Dahil po pag dinadialysis ng isang tao, napakahirap po ng kanilang kalagayan, lalo na sa panahon ngayon. Hindi man po matustusan natin sila sa pagpapagamot. Mapagbigay pa tayo ng kung meron tayong kaalaman na may bibigay na trabaho na nasa bahay lang sila. Siguro po, mag-iisip kami ng gano'n, ng livelihood para sa kanila. Na kahit nasa bahay lang sila, na hindi mabigat kung paano sila kikita, kahit na papano, yung pagkain nila, makukuha nila. Sa bahay lang po sila magtatrabaho. Okay. So, ganito na lang po, Kap. Kung nanonood po ang inyo pong mga minamahal na mga kabarangay, ano po ba ang inyong panawagan at mensahe para sa kanila? Ang una pong mensahe sa aking pong may bahay na tumutulong sa aking pamilya. Sa iyo, maraming salamat sa aking pamilya at sa aking asawa na handang tumutulong, naunawaan nila kung paano ako gumawa at gumanap sa aking tungkulin. Sa aking mga kabarangay po, sa mga minamahal kong kabarangay, maraming salamat po sa tiwala na ibinigay nyo sa akin. Nakita nyo naman po, hindi na sayang ang botong ibinigay nyo. Naunawaan ko ang lahat. Wala po akong kikilingan dyan na kung mo kayo hindi nyo binoto, naging kalamang kayo, mahal na mahal ko po kayo. Lahat po kayo, kikiligin ko sa abot ng aking makakaya. Wow, okay. Kung nanonood po si Mayor Cholo ngayon at si Governor at sa ating iba pang matataas na ahensya ng gobyerno, ano po ang inyong panawagan para naman po sa kanila? Sa ating pong gobernador, unang-una ay taos-pusong pasasalamat ko sa iyo dahil sa magandang ibinibigay mo sa inyong nasasakupan. At hindi naman po kami nagkamali, ginampanan mo ng tapat ang iyong serbisyo, nananaayon din po sa iyong kalooban. Maraming salamat. At naman, nakita mo po ng tao kung paano ka tumulong sa tao at kung paano ka magserbisyo. Maraming salamat. Go! At God bless po. Bahala na po ang may kapal sa iyo. Sa ating pong Mayor Cholo Biolago, nakita ko po ang kanyang pong mga legacy. Nakita ko at sinundan natin. At hindi naman taliwas sa mga taong nakikinig at nakakakita rin ng kanyang mga proyekto at mga programa na talaga namang nakikita natin na kanilang may nilulunsad ay nakikita napakaganda. Kaya napakaswerte po ng bayan ng San Rafael at nagkaroon tayo ng Mayor Cholo hanggang sa karsada, hanggang sa pagpapaganda ng ating dating munisipyo na ngayon ay napakaganda na at meron pa pong nilulunsad sa baryo, poblasyon na magagawin pong parang Little Bigan. Napakaganda po noon. Pinaganda rin yun po, yung pong mga laylayan na nasa gilid ng ilog, pinagaganda rin po niya yun. At ang command center na patuloy na nagsisilbi sa ating pong bayan, napakaganda po. Nakita nyo naman po, sa isang tawag lang po, sa isang radyo lang, lahat po ng barangay dito may radyo. At sa isang tao, pag may gumawa ng hindi maganda, nagnakaw, na itatawag po ng ating command center. Pag may nakawa na po, lahat po may CCTV pa. Napakaganda po ng dinusad. Kaya po ako, natutuwa po ako na nagkaroon tayo ng Mayor Cholo Biolago. Sana, bigyan pa siya ng mahabang buhay, bigyan pa siya ng lakas na loob at mga taong tutulong sa kanyang magagandang proyekto ay mas mapalawig pa at mapahaba pa. Maraming salamat, Mayor Cholo. And God bless din po. Salamat sa Diyos at ikaw ay naririyan. Ganun din po sa mga ating pong vice na tumutuling din po sa mga pinansyal na mga nangangailangan na nailalapit ko rin po sa inyo, sa ating mga konsyal ng bayan, na ako po rin ay natutuwa na kaisa ko kayo dahil pag lumakad po ako at kulang ang pera ko, kulang ang pambili ng gamot ng aking kabarangay, nilalapit ko sa iyo, nandiyan kayo. Lagi po kayo, Konsyal Joel, si Konsyal Jerry, si Konsyal Kiko, si Konsyal Doy, na lagi kong nalalapitan. Yung iba pong konsyal, lumatatama naman po. Kaya lang, siguro po, nagiging busy din po. Kaya po, si Konsyal El Santa Maria,
Kaya sana po kayong nanunungkulan, lahat po tayo, patnubayan tayo na po ang may kapal, patuloy ang serbisyo dahil nakatunghay ang ating Panginoon sa ating mga gampanin. Maraming salamat po. Okay, so the last message naman po ka para po sa inyong mga barangay kagawad at sa ating mga barangay, masisipag ng mga barangay workers sa ating barangay Tambubong. Ang masasabi ko lang po sa aking mga kagawad, unang-una po ang pasasalamat na sa inyo bilang suporta nyo sa aking panunungkulan. Opo. At ito naman po ay hindi natin mangyayari kundi dahil sa inyo. Sa aking pong treasurer na laging nandiriyan at sa aking secretary, sa aking BRK, LLN, BHW, sa lahat po ng aking pong mga tanod at sa aking hepe, sa deputy, na talaga namang hindi nyo ako iniiwan kahit anumang unos ang dumating sa atin. Hanyang dumating ang COVID, dumating ang bagyo, umispondi tayo, sama-sama tayo na naglilingkod ng tapat at puso. Ang ating kaisipan ay nanduroon lang sa pagtulong. Kaya ako ay natutuwa sa binigay niyong suporta. Nawa po, ay patnumbayan kayo ng poong may kapal at kasihan kayo ng ating poong lumikha na hindi kayo pabayaan din. Nawa po iligtas kayo sa lahat ng kapahamakan at laging malakas ang inyong pangangatawan. Ilayo din kayo sa mga lahat na sakuna. Yun lamang po, maraming salamat po. Sa asenso at progreso, patuloy ang progreso. Wow! Okay! Yan po ang pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa Barangay Tambubong, San Rafael, Bulacan, na ayon po kay kapantay-pantay ang kanyang pag-akap sa kanyang minamahal na mga kabarangay. Sana all, ganon, di ba po? Okay po, magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Thank you. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo. Opo. At pagpalain po kayo lagi ng poong may kapal. At sa isa pa po, kahapon lang konti. Ang pagsiservisyo po sa ating nasasakupan, basta po nasa plano ninyo, gawin po ninyo at nakaayon, masasabi niyo po sa tao ng maayos at makatitingin kayo ng diretso sa kanila. Tama. Basta po na ang inyong legacy o inyong mga advokasya ay nakatutok sa kanila, masasabi niyo po ng diretso na iyon ay ginampanan natin. Maraming salamat pong muli. God bless you all. God bless po, Kap.